Good morning mga kabayaning Pilipino. So, before anything else, no, we have mag-quote lang muna tayo ng verse sa Bible. So, Galatians 6:19. As long as we wait for a perfect time, everything will be worth it. So, ano bang ibig sabihin noon? So, once daw na maghantay ka sa tamang panahon, magiging ang lahat ng magiging perfect ang lahat para sa atin, worth it. Kagaya ng halimbawa yung mga kabayaning Pilipino natin, nagpundar sila, no? Meron silang pinundar, then the Bible verse remind us na kailangan din pala hindi lahat ng panahon bubuhos natin doon sa mga mahal natin sa buhay. We need to mag-ipon din tayo, no? Sa sarili natin, para at the end of the day, pag hindi na natin kaya magtrabaho, then mayroon tayong magagamit, kasi ang buhay natin is talagang dumaraan lang naman tayo dito sa mundong ibabaw na to. Tumatanda din tayo. Hindi lahat ng panahon ibubuhos natin doon sa mga taong mahal natin sa buhay. So, kung nakatulong man tayo sa kanila, that is enough. That is good and enough, really enough. Kailangan mo din isipin yung sarili mong kapakanan. Dahil darating ang panahon pag wala ka na, wala ng mga taong tutulong sa'yo. Yung mga taong tinulungan mo, mawawala na yun. Just like what happened, no? The former president. Nung presidente siya, ang daming mga tumatawas, nakikisakay, sa kanyang posisyon, sa kanyang pagiging pamilyar, sa kanyang pagiging popular. Pero ngayon, para na lang siyang basahang sisiw na iniwan sa ere. Asa na yung mga tao no, na nagsasabing di nila iiwan si former president. So, yung mga ganong lesson na nangyari sa dating presidente, magiging aral na sa atin yun. Dapat hindi lahat din ng panahon ibubuhos natin doon sa mga pamilya natin. Kailangan din nating mag-ipon para sa sarili natin. Kailangan din natin bigyan ng pansin, kasi pag once magkasakit tayo, wala tayong ipon, kawawa tayo. Wala tayong mga taong malalapitan, matatakbuhan. So, nababaliwala nila yung mga sakripisyo. Dapat tayo mga kabayaning Pilipino, isipin din natin, no, yung kapakanan natin. Isipin din natin yung sarili natin. Huwag po tayong So, habang bata pa tayo, mag-ipon ng mag-ipon. Kailangan natin ipon natin, para hindi na tayo magtrabaho, travel abroad na lang tayo, diba? So, gano'n ang nag-ano sa atin. Kaya yun nga, sabi ng kagaya na ni KFC, diba, matanda na siya, naging bilyonaryo. Yun yung you need to wait for a perfect time para everything will be worth it. Tingnan mo, retiro siya sa pagiging military personnel, and then nagtayo siya ng business, matanda na siya. So yun yung perfect time, no? Tapos nagiging worth it ang lahat, kasi yumaman pa siya, no? So ganun yun yung mga istorya na dapat natin aralin, yung mga istorya na dapat natin i-adapt sa sarili natin. Kasi ang Panginoon ay hindi natutulog eh. You're always listening to your prayer, to your voice. Lahat ng mga hinanakit natin sa buhay, is always ready for to her with us. So, ang Panginoon ay laging nakahanda na makinig
para sa atin. Biruin mo naman, billion sa people. May kanya-kanya mga problema, hinanaing, daing, may mga, yung, lalo na yung mga na may sakit. They're always calling the name of God, asking not to save his life. So, yung mga ganon, miracles, para just to extend, para madugtungan lang yung buhay nila. Kaya tayo mga kabayaning Pilipino, habang pa tayo, andyan pa tayo, andyan yung pagkakataon na andyan tayo sa ibang bansa, we need to think also, no? Kailangan din natin anuhin yung sarili natin sapagkat tayo kailangan din nating mag-ipon para sa sarili natin, para at the end of the day, kasakit man tayo, meron tayong makukuha pera dahil may naipon tayo, hindi yung maraming mga circumstances, hahanapin mo yung mga tao tinulungan mo noon, mga ganong bagay. Kaya kailangan magiging din tayo, proactive sa lahat ng bagay, sa pag-iisip. Po tayong maging palaasa na lang sa kapwa natin, na iasa na lang natin yung problema para sa kanila. Because as far as yung pamilya natin walang-wala din eh. Kasi yan din kasi ang nangyayari. Tinotolerate natin yung mga kapatid natin, yung mga mahal natin sa buhay, hindi na magtrabaho kasi andyan tayo. Pag kailangan nila, we always provide the needs, but at the end of the day, ikaw na yung nangangailangan, wala. Kasi nga, wala kang ginawa, halos ilaan mo yung oras, panahon mo sa kanila, you always think about it, but you do not think about yourself. Yun po yung nagiging problema natin bilang mga Pilipino. We know that we have our responsibility, but it doesn't mean na kalimutan mo na din yung sarili mo. May sarili ka ding pamilya, but we also think about yung individuality dito eh. Yung pagiging mo sa buhay. Hindi tayo magre-rely, hindi tayo magde-depend. We always think about our independent, even our children, siblings. Kailangan din natin silang turuan kung paano magiging independent. Huwag yung magiging dependent na lang for a lifetime. So, kailangan din magiging tayo. So, matuto sa anumang hamon ng buhay, matuto sa anumang pagsubok sa buhay. Kailangan nating manindigan, tumayo, at ipaglaban natin yung sarili natin, yung karapatan natin bilang ikaw, bilang isang tao. Kasi if you want respect, so ang labanan kasi ngayon pera eh. If you have a lot of money, then a lot of people will respect you. Pag wala kang pera, wala kang ipon, kawawa ka. Even your family, they will not respect you also. Ganun ang nagiging standard dyan. Kaya kailangan natin mag-ipon. Kaya nga, naaakto at naaakma doon sa verses ng Bible na binasa natin, binigay natin ngayon. Kasi nga, yun yung kumbaga, i-wake up call to all, sa mga kabayaning Pilipino. Huwag nating lahat buhos sa pamilya, magtira din tayo, magbangko tayo, para at the end of the day, tayo din ang makikinabang noon, hindi yung pamilya. Kung gusto mong irespeto ka ng pamilya mo, ang respeto kasi hindi yan kusang binibigay sa tao, hindi yan hinihingi. Ang respeto hindi yan hinihingi sa tao, kundi kusa yang binibigay sa iyo. Pag once marami kang pera,
doon sila makakaano ng respeto. Tingnan mo yung mga politiko, kahit corrupt na politiko yan, kahit kinainisan mo yan, pero nire-respeto pa rin yan ng tao. Bakit? Kasi may pera eh. Ganon din tayo. If your family really want to respect you, then you should be. Kailangan may pera ka. Kailangan para di sila mawala ng respeto sa'yo. So hanggang dito na lang po, no, mga kabayaning Pilipino, naway lagi po tayong mag-ingat. Unahin po natin ang Panginoong Diyos saan man tayong sa lupalop ng mundo. Pati ngayon, naway patuloy tayong gabayan ng ating pong magkakapagpapagos.